Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So ito yung latest na balita tungkol kay Bato de la Rosa. Dineclare na siya officially na isang fugitive from justice. After mga kababayan na yung TRO petition na kanya pong final sa Supreme Court denied. So ngayon, ito yung latest mula po sa Department of Justice. Sabi po ni DOJ Secretary Frederick Vida, Senator Bato is a fugitive from justice and should be brought to the ICC to face the charges. Ipinag-utos na rin niya mga kababayan sa mga law enforcement agencies to arrest Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan o, PNP, NBI tasked to arrest fugitive Bato de la Rosa, sabi po ng Department of Justice. So after na siya mga kababayan patakasin ng mga Duterte senators, ngayon isang manhunt ang ilulunsad laban sa kanya ng ating mga law enforcement agencies tulad ng PNP at saka ng NBI. Grabe talaga niya Mr. Maravillas yung ginawa ng mga Duterte senators. Yung ginawa ng mga Duterte senators, krimen. Isang malinaw na krimen mga kababayan, obstruction of justice. Wala silang karapatan, kapangyarihan na ilagay sa protective custody ang tinaganap ng batas. Pero ginawa pa rin nila mga kababayan. Pagkatapos kahapon nagdrama si Pia Cayetano para mga kababayan i-sustain yung kanilang narrative na the Senate is under attack. Tapos pinaringgan pa ng kanyang kapatid noong naganap ang drama ng putukan na may kinalaman yung minority. Sinupalpal ngayon mga kababayan ni Senator Erwin Tulfo. Ito, pakinggan na lang natin yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo mga kababayan sa pangyayari. Mr. President, I'd like to make a manifestation. What happened inside the Senate premises last week is deeply alarming, regardless of which side one stands politically. I know you will agree with me, Mr. President. Many versions of the armed confrontation are now circulating. Statements were made that the Senate was under attack, while the executive denies of any offensive operation. Some claim that the tension was triggered by the recent changes in Senate leadership. There are allegations involving the OSAA, the NBI, and even a speculation that the shooting itself was smokescreen to facilitate an escape or create confusion. And even more disturbing are allegations attempting to implicate the minority just because nakauwi na po kami. With all due respect, Mr. President, on May 12, a day before the incident, the new Senate leadership informed the body the intention to have an all-senators caucus. On May 13, the day of the incident, around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus. Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. But beyond the conflicting narratives, let us not forget the ordinary Senate employees and staff who were caught in the middle of the chaos, mga rank and file, maintenance, security, clerk, media at iba pang empleyadong naipit lamang dahil ginagampanan po ang kanilang mga tungkulin. Yet they were the ones exposed to fear, confusion, and danger inside an institution where they should have felt secured. Some were traumatized, some feared for their safety. Mr. President, hindi po sila scapegoats at lalong hindi collateral damage. At the same time, we must recognize the larger damage caused by this incident. Mr. President, millions of Filipinos and even the whole world watched this unfold in disbelief. They saw the confusion inside one of the highest institutions of the government. They saw conflicting authorities
conflicting narratives in an atmosphere that appeared closer to disorder than democratic governance. Nakakahiya po sa totoo lang, Ginoong Pangulo. And because the public witnessed, the public deserves the truth. Nakaabang na po ang taong bayan. And they have been waiting since Monday. Una, ano ba ang legal na basihan sa pagpasok ng mga otoridad sa bisinidad ng Senado kung meron man po? Pangalawa, nagkaroon ba ito ng formal na koordinasyon sa pamunuan ng Senado bago isinagawa ang operasyon at ano ang naging direktiba ng liderato kaugnay rito? Pangatlo, ano po ang mga partikular na aksyon na nag-udyok at naging mitsa ng putukan? Meron bang provokasyon mula sa alinmang panig? At aling ahensya o sino-sinong individual ang direktang responsable sa pagpapaputok ng mga baril? Alam ko po, Ginoong Pangulo, wala po kayo roon. Bagkos kayo po ay nakasalalay lamang sa mga report na ibinibigay po sa inyo. Naiintindihan ko po yun. Pangapat, anong mga hakbang ang ginawa upang masigurong ligtas po ang mga senador, mga empleyado at ang media bago at matapos maganap ang insidente? Ang panghuli, ano-anong mga ebidensya po ang nakalap upang magbigay linaw sa tunay na pangyayari? Ginoong Pangulo, when law enforcement operations intersect with the authority privileges and internal security protocols of another branch of government, there must be clarity, not confusion, restraint, not escalation. Alam ko po na may kanya-kanyang investigasyon ay sinasagawa ang Senado at NBI. But there is merit in the public outcry for an impartial, independent, and facts-based investigation. Mahalagang maituguyod po ang isang proseso na patas, transparent at may kredibilidad sa mata ng publiko. Walang undue influence, walang haka-haka. At the end of the day, Mr. President, no camp wins when public confidence in institution is weakened. The Senate is not a venue for armed confrontation, Mr. President, or competing display of forces or political theater. It is a constitutional institution governed by law, order, and respect for due process. Hindi po drama, aksyon o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability. And that is precisely what this institution owes them, Mr. President. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Tapos yung reklamo ni Pia Cayetano na wala daw nangumusta man lang sa kanila mula sa minority. Fake news. Yeah. Nag-react si Erwin Tulfo. Nagpadala po ng message. Si Kita po doon, si Senator Kiko, Senator Bam, Senator Sherwin, pati ako. Nag-message naman po kami sa WhatsApp group po namin. Ewan ko po kung bakit hindi po nabasa ni Senator Pia Cayetano. Yan o. Sino to? Senator Jinggoy. Tapos ito, hi colleagues, we're okay here. Tapos si Sherwin, stay safe everyone. Si Migs, please stay safe. Over there guys. Kinumusta sila? At sabi ni Pia Cayetano, walang ni isa sa inyong nangumusta sa amin. Some of you, I've known for 20 years, 10 years, and I did not even hear any of you saying, kumusta na kayo dyan? Napakasakit para sa akin. Sobrang sakit. Yan yung drama, mga kababayan ni Pia Cayetano. Kaya sinupalpal po ni Ping Lacson. Si Ping Lacson, mga kababayan, nag-post sa X. Sabi ni Ping Lacson, wala man lang daw nangumusta sa amin. Paano po naman ko kumustahin ang mga masasayang nagkakainan, nagkakape at naka-FB live para pagbintangan ang minority black na may alam daw ng sa putukan ng baril sa Senado? Paano nga ko kumustahin? Pinagbintangan pa rin yung minority. Kukumustahin kayo? Naka-FB live at may Barrio Fiesta pa na nangyayari.
nagkakainan sila doon at nagbubungis-ngisan. Malinaw na drama po para patakasin si Bato de la Rosa. So, ngayon mga kababayan, may pananagutan kayo kasi nilagay ninyo sa protective custody ng Senado si Bato. Pagkatapos, pinatakas pala ninyo. O di ba? Kayo yung susunod na mananagot sa batas. Una si Robin Padilla kasi yon ang nahuli kam. Mismong Fortuner niya, mga kababayan, ang ginamit, huling-huli. Pinatakas ninyo ang pugante na senador. Ano sabi ni Secretary Vida, Senator Bato is a fugitive from justice and he should be brought to the ICC to face the charges. He said this is pursuant to the validly issued International Criminal Court arrest warrant. Sabi naman po ng Palasyo Malacanang that the warrant of arrest issued by the ICC against De La Rosa is valid. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator De La Rosa. Sabi po ni Palace Press Officer Jose Claire Castro. Si NBI Director Melvin Matibag nagsabi na may lead na sila ng whereabouts ni De La Rosa but refused to divulge it. Ang dami-dami pong lead na binigay but we have a lead kung saan talaga, pero in the meantime we will suspend yung announcement kung saan talaga siya. Kita na ninyo yung ginawa ng mga Duterte senators. Napakasama ng kanilang ginawa. Ang paglagay sana sa protective custody kasi di ba yung intention nila is to check kung valid yung ICC warrant. Di sana hindi nila hinayaan na umalis si Bato de la Rosa. Kaya lang talaga yung design po, yung putukan pa lang po, yung design nun para patakasin si Bato. Yung paglagay ng senador sa protective custody, strategy nila yon para hindi papasokin yung NBI na magsiserve ng warrant of arrest. Tapos gumawa sila ng eksena na gusto nilang maniwala yung minority sa kanilang drama. Paano walang maniwala? Alam ng minority na drama nila yon. O ngayon, sabi pa ng DOJ, may application na daw ng Interpol Red Notice laban kay Bato. As far as I know, sabi po ni Attorney Polo Martinez, DOJ spokesperson, there is an application for the Interpol Red Notice. That is a remedy available to us. Si Kuan pala, si Attorney Martinez, Polo Martinez. So, ilulunsad na po yung manhunt laban kay Bato de la Rosa. Yung mga panawagan nga sa kanya ng mga officials na siya isang dating PNP chief. Bilang dating PNP chief, dapat marunong siyang rumispeto sa batas. Di ba po? Ang dapat niyang gawin, i-submit niya yung kanyang sarili sa due process. Anyway, si Digong na-deliver na doon sa Dahig. Samahan na lang niya. Di ba? Ito pala mga kababayan, may latest tungkol sa kaso ni Digong. I mean sa kalagayan ni Digong, mga kababayan. Sabi dito, ICC registry confirms rare occasions of Duterte's fall. No fall recorded in the last 30 days. Then sabi dito, ICC prosecution eyes 20 to 30 witnesses to testify orally in Duterte trial. Over 13,000 evidence is still pending review. Matindi po kasi ang daming nabiktima ng EJK. Kaya gabundok yung mga ebidensya na nire-review ngayon ng ICC. Sabi naman po ni DILG Secretary John B. Crimolia, the DILG will adhere to its mandate. If the lawful authorities have given validity to the warrant, then we will comply and enforce. So tutuguisan ni siya, mga kababayan, ng tuluyan.
Kasi wanted na siya ng batas, mga kababayan. Valid yung warrant of arrest ng ICC. Kaya huwag kayong nakikinig doon sa mga propaganda ng kampo ng mga Duterte. Puro po kasinungalingan yung kanilang mga sinasabi para malusutan po yung kaso. Kasi walang jurisdiction yung ICC. May Supreme Court decision na po. Ibig sabihin, nire-recognize ng Supreme Court yung validity ng warrant of arrest. Ngayon, may babala, mga kababayan, si DOJ Secretary Frederick Bida. Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Damay, itong mga Duterte senators, lalo na po si Robin Padilla, may consequences. Binubuo na ngayon yung case build up laban sa inyo. Ngayon, huwag ninyong sabihin na political persecution naman ito at yung propaganda ng mga DDS na martial law na niya, silent martial law, kasi lahat ng kalaban tinutugis. Itong pagtugis po may relasyon sa kasong crimes against humanity. Hindi pa presidente yung ating Pangulo, may kaso na sa ICC. At ang dahilan kung bakit may kaso sa ICC, yung mga kaso kasi rito sa Pilipinas hindi nagtagumpay. Kasi dahil sa impluensya ng Duterte sa mga korte at mga law enforcement agencies, nawala ng pag-asa yung mga pamilya ng biktima ng AJK. Kaya nila final sa ICC. Naintindihan ninyo? Kaya ang may kasalanan, Duterte pa rin. Kung bakit doon, final yung kaso. Puro sila yung may kasalanan nito. Kaya doon final yung kaso. Kasi yung mga kaso dito, hindi hindi umandar. O, naintindihan na ninyo, sisihin ninyo yung sarili ninyo. Dahil sa Dahil sa kabuktutan ninyo. Yan ang malinaw po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in under affected area. May po sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad po nitong ovarian cancer survivor na si Yuli Tan. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya po, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Aileen Rosales. Aileen Closet po,
Nakabase siya po mga kababayan sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede kayong dumiretso sa pag-order sa kanya.